So guys, yan. To ferry terminal. Pag ganyan daw. So sa letter D kayo, exit na letter D kayo lalabas. Dito sa isang stop lang from the station na sinakyan natin. Tapos, hanapin na dito kung saan yung ferry. Guys, all the way up. Dito tayo sa Turbojet. Departure only. Yan. So dito i-scan natin yung 7:45, may 15 minutes pa tayo. 8 AM ang ating departure. So ilabas na natin yung QR code na. Guys, mali tayo. Dito raw. Siguro West Bridge. Ayan. West Bridge. Dito sa side na to. Saan na yun? Baka ito. Sana nga ito na. Ayan. West Bridge. Ferry Hall. So guys, nakuha na natin. And in-explain nila, tatanungin ka, English? Ayun, sabi ko English, yes. 8:30, wala raw yung 8. Ewan ko, basta wala raw yung hindi available yung Turbojet. So 8:30 maghihintay tayo. Okay lang naman. Sa akin, masyado pa naman maaga. Ay, may immigration dito guys. So ayan, Turbojet, bababa na tayo guys. Para sa ating boarding, 8:30 pa naman. So natapos na tayo roon sa immigration. So automatic naman yun, ilalagay mo lang yung passport mo. So guys, so ayan, galing tayo dyan sa escalator na yan. Talagang bawal dyan sa floor na yan, immigration yan eh. Mag picture at saka mag video. So pinagbawalan ulit tayo. Kahit lumagpas na tayo dito sa immigration line, dito na tayo pababa, bawal pa rin. So dito na ako ngayon sa boarding gate. Okay? So pumunta ako diyan sa babaeng yan, sa help desk na yan. Tapos nagpalagay ako ng sticker para sa seat ko. So tatanungin ka kung window, so window yan. And may kinuha siyang isang papel dito, copy yata nila. Tapos yan, hintayin na lang tayo rito. So 8:30 na guys ang ating departure from the original time na 8. Basta hindi raw available yung Turbojet. Tapos ang ticket ko ay kinuha ko pala guys kay Klook for 1,290. Pero 175 Hong Kong dollars ang ticket talaga kung dito ka bibili. I'm not sure lang kung pwede. Kasi yung ticket na binuko sa Klook, 48-hour processing yun. So after 1 day to 2 days, saka ko ma-receive yung voucher. So ayun, saka na-confirmed. So ayan yung list ng mga aalis. So going back, if you will convert yung 175 guys to pesos, mga 1,260 yata. Sa conversion ngayon Today is September 15. So yun. Parang mas tipid kung bibili ka dito. Pero syempre, mas sigurado, okay? Sure kung magbo-book ka prior para sure na meron kang seat, na meron kang slot. So ayan. Parang hindi ganito ka ayos dati. Parang mas organized sila ngayon. Kumpara noong 2015, na una akong nag Hong Kong and Macau. So ganito guys,
ba yan? Natutumba ako. Ganito guys ang itsura niya. Oh. Ayan guys, nakababa na tayo. Nasa Macau na tayo guys. So guys, nandito na tayo. Nakalagpas na tayo sa so after nyo bumaba do sa ferry, parang airport din syempre, dadaan sa immigration, okay? So passport papakita. Parang meron yata silang doon, automatic. Pero doon ako sa may tao. So binigay ang passport, chinek, lumagpas, and then do sa security gate, yung may x-ray, kasi may bag tayo, idadaan natin yung bag natin. So ayun, ang bilis lang kasi ang konti lang naman yung tao. Maaga pa. Ang biyahe natin 1 hour lang guys. 9:35 nandito na tayo. Kasi yan, 9:47 na. Mga 10 minutes lang lahat, yung immigration, yung x-ray. Maghahanap tayo, CR muna tayo, tapos maghanap tayo ng bus papunta sa, una natin pupuntahan yung ruins of St. Paul's Cathedral. Guys, paglabas nyo dyan sa terminal, kaliwa lang kayo rito. Labas, kaliwa, dito. Tapos, dito tayo sasakay ng bus. Okay? So, itong dito tayo pupunta. Or pwede rin dito. Basta etong 3 ang sasakyan natin. Yan. 7 stops yan guys. 7 stops. 30 minutes. Or wala pang 30 minutes. Ganun. Tawid tayo. Hindi pala tatawid guys. Hindi tatawid. Dito pala ang 3 oh. Ayan oh. Yun yung 3. So dito tayo mag-aabang ng bus. So guys, nakasakay na tayo. Bye-bye. Ito yung bus number 3. So 7 stops tayo rito, 23 minutes. So guys, ang binayad natin dito, naghulog tayo sa harapan ng 6 Hong Kong dollars kasi tinatanggap dito ang Hong Kong money, Hong Kong dollars. Pero magpapalit pa rin tayo kasi lugi tayo sa Hong Kong dollars. Mas mataas yung conversion to peso. So magpapalit tayo or mag-withdraw na lang ako later gamit yung GCash card natin ulit. Hanap tayo ng ATM. And yung mga Macau natin guys, Macau currency, hindi siya tinatanggap sa Hong Kong. Okay, pag bumalik tayo mamayang gabi. So yung Hong Kong dollars tinatanggap dito sa Macau, okay? Pero yung Macau currency hindi tinatanggap dun sa Hong Kong. So wag tayong mag-withdraw ng marami today ng Hong Kong currency, ay ng Macau currency. So guys, pagbaba natin ng bus kanina, okay? Nakita na tayo ng bangko. Ito bangko to, okay? Ito ATM nila. So nag-withdraw na tayo diyan. And ang nag-withdraw ko na 700 MOP. Yun yung currency dito sa Macau, or MOP is Macau Petaka, or Macanese Petaka. Yung 700 na yon, nabawasan ako sa GCash ng 4,973.33. Ibig sabihin, yung 1,000 pesos ko, ang equivalent niya ay 141 MOP. Okay, 141 MOP and something, may ibang cents pa. So, mas malaki yung halaga ng peso nyo dito kumpara sa Hong Kong dollars. Kaya kung Hong Kong dollars ang gagastos sa inyo rito, kasi meron galing kayong Hong Kong, tapos
ayaw nyo na magpapalit, eto muna gagastusin ko, lugi kayo guys. So magpapalit kayo, pero wag marami dahil pag bumalik kayo sa Hong Kong, may natira kayong maraming MOP, yung Macau currency, hindi nyo magagamit sa sa Hong Kong. Kailangan yung exchange ulit, currency exchange to pesos or to Hong Kong, which is lugi kayo na naman. So dito tayo sa San Malo yata yung tawag dito, San Malo. Dito tayo dadaan papunta sa ruins. Pwede naman yon, yan Doon kasi talaga yung yung binabaan natin, doon ang daan. Pero dito na lang tayo para makita natin yung fountain and kung ano-ano. Ayan na, nandito na tayo. Tama ba? So ayan. Hindi natin maiintindihan. I think this is Portuguese guys. Ito syempre Chinese. Ang alam ko kasi tinake over sila ng Portugal in 1500s, 1557 yata. Parang nirentahan ng Portugal itong Macau. Okay? Hindi sinakop, nirentahan, parang ganoon. Sila yung namahala, sila yung namuno dito. Kaya mapapansin nyo ang mga pangalan ng streets parang may gobernador or governor, parang may pagka Spanish, Portuguese, ganon. Pero Portugal hindi Spanish ang nag-take over. Portugal or mga Portuguese. So ayan, Instituto para os Asuntos Municipais. Siguro City Hall yan guys, municipal. Hindi pa tayo breakfast. Ano kayang pwedeng kainin? Si Kuya Maning may tart meron silang beef jerky. Beef jerky. Ayan. Spicy pork. Mag-pre-taste tayo guys. Kuha tayo. Ito. Masarap. 188 guys.哪个？啊？这个是辣吗？原味，辣味，辣味，辣味。拿半包，没那么咸。 Guys, inalok niya tayo. Nagupit bago to. Nagupit siya doon sa spicy. Sa spicy. Ang hang guys, pero ang sarap. Grabe. Bibili ako nito. 现在吃吗？ Pero later pa. 现在吃的简包不要钱了，快干好就放好，快进哦。 Ang sarap guys. So itong lugar guys na kinatatayuan natin, Largo de Senado. Largo de Senado pa guys. Siguro maganda yan sa gabi. Kaso hindi na tayo abutin ng gabi rito Santa Casa de Misericordia. Diba? Parang mga Spanish, Portuguese sa mga pangalan. Saka yung mga structures, yung mga buildings. Ang sarap guys, kailangan ko maghugas or magpunas. Sarap nung beef jerky. Pero hanap muna tayo ng makakainan. So anong simbahan to guys? Largo de Santo Domingos. May S S Domingos, Santo Domingos siguro. Ganda, diba? Guys, dyan tayo galing. Ang dami dito mga bilihan, pagkain, damit, sapatos.
Ayan, drinks. Ano pa ba? Mga alahas. Ayan. Mga gamot, vitamins. Guys, hindi kayo maliligaw dito kasi mayroong silang mga signage, mga ganyan. Ituturo kayo kung saan kayo pupunta. Ayan, ang hinahanap natin yung ruins of St. Paul's Cathedral. Yan, yung pangatlo sa ano, mula sa ibaba. Okay? So doon daw. So dito tayo pupunta. Okay? Guys, tinignan ko yung mga sapatos, yung mga damit. So meron na tayo nakitang damit sa fila na 800 guys. So mukhang kulang yata yung 700 na winidro natin. 700 MOP. Pero mamaya na lang tingnan natin. Kasi 7 to 8 hours lang naman tayo rito. So ayun na guys. Diyos ko, ang dami ng tao. Hala. Kasi 10:30 na rito guys. Sabi nila punta ka raw dyan ng mga 7 or siguro kahit 8. Konti pa lang ang tao or baka wala pang tao. Pero ngayon 10:30, ayan. Expected ko na rin naman. Ayan. So guys, kumpara sa nakita ko dati nung nagpunta na ako dito, noong 2015 nga, parang medyo nabago, parang nabuo siya, parang mas detalyado. So baka inayos yan, na-renovate. Kasi ruins yan, ibig sabihin yung natira galing sa pagkaka-demolish or yung lindol, tapos bumagsak. Hindi ko pa nare-research kung ano yung or na-research ko na, nakalimutan ko na lang. So anyway, so ganyan yan guys. Ano na lang yan guys, pader na lang. Kaya ruins. Ayan o, ang dami pa ano, tindahan sa gilid-gilid. Hindi kayo magugutom. Sige, akit tayo. Diba? Picture-picture. Kanya-kanya silang posing, no? Kanya-kanyang pindutan ng mga camera. Guys, so habang paakyat, may nakita tayo. Mukhang Bible to. Kaso naka Chinese. Lalapag lang natin sa gilid para kung merong maghanap. So ayan siya guys. Ruins of St. Paul's. Ayan. Ayan, so parang naayos nga talaga. Pasok tayo. Bawal kumain daw. May nakita tayo ron sa entrance na reminder. Mga drone bawal. Mga drinks. Scan daw yung QR code. Siguro yan yung mga buhangin talaga galing do sa do sa original church. Yan. Mga bato galing sa original church. Pasok tayo sa loob, baka aircon. Grabe guys, ang init dito. Sobra, buti nag-ano ko, sunblock ako kaso sa mukha lang. What's this? Museum, Sacred Art Museum and Crypt. Ay, ito oh. So mukha nga guys, na siya, inaayos na siya. Nakikita ba? Ayan oh.
staff dito kung pwede akong umakyat. Pwede lang. Baba tayo. So guys, medyo quiet lang tayo kasi sacred daw tong lugar na to. So, dyan tayo pumasok sa pinto. Tapos, etong bato na to, ano raw to? Ito raw yung, dito mismo, yung tomb, okay, yung libingan ng founder ng St. Paul's College. Pinaniniwalaan, bronze daw yan. Bronze cross, yan. So, yan. Yan mismo yan. Yung lupa na yan. So, tahimik lang tayo dapat. Ay guys, look, may mga buto. So, baka yan yung buto niya. This hall houses various Catholic artworks dating from 16th to the 20th centuries, including some items connected to the history of St. Paul's. Ayan. Grabe. Ang tatanda na niyan guys, yung mga gamit na yan. Kasi 15th to 20th century. Yan. Grabe no. Feeling ko ang mamahal ng mga yan. Yung value nila. Pero syempre hindi naman ibebenta yan. Ito yata sa St. Paul. Santo St. Augustine. Kasi St. Augustine guys. Hello po. Mga paintings talaga yan guys. Ay, may ibon sa ano. Tingnan nga natin to. Sino nag-paint ito? Religious Bier for Our Lady. Asian Portuguese word. Early 19th century. Ako, tingnan nyo. Di ba ginagawa natin yan sa Pampanga? Please don't throw coins or garbage. So, itong butas na to guys. Ayan yun. So, ang sabi rito, Chapel of St. Francis Xavier, 1692. 1692. So, ayan pa oh. Yan yung itsura oh. Nung dating ano. Throughout the time. So, ayan yung 1970s. Ano kaya meron dito? Ito yata chapel. It's please enter 5 minutes early with a ticket. Kailangan bumili ng ticket. So ano yan? Ayun guys oh. Parang may VR, virtual reality. Tapos may headset, makikinig ka guys. Ayun oh. Ano sila ate oh. Nag-VR. Diba? Uupo ka tapos susuot mo yun. Galing.
siguro pakikinggan mo yung history, mga detalye, mga information about this sa lugar na to. Tsaka parang itutour ka niya kasi syempre merong ang ano VR. Kita naman tayo rito sa side na to. Pababa siya guys. Dito tayo. 家住在这边的吗？那是什么博物馆吗？Naku guys, nakalimutan na natin ano, mag-breakfast. Ayan, 10:48 na. Hindi na tayo nakapag-breakfast. Oh, okay. Napasok ko na yan. Museum yata yan guys. Hindi na ako papasok dyan. Pero itour ko na lang kayo. Sa loob. Laki ng puno. I mean sa loob, sa labas lang. Syempre, hindi na nga tayo papasok. Hindi na tayo gagastos for that. Share ko na lang yung ibang pictures do sa dati kong ano, bisita rito. Ayan na. Macau Museum. Diba? Ganda oh. Pa-aircon lang tayo guys. So ito yun oh, yung loob niya. And then, magbabayad ka na dyan. Yan. Paano makapasok ka? Try kaya natin dito. Ano natin dito? Kung pwede. Walang umakit eh. Try ko lang. Kasi doon yata ang entrance eh, nung museum. Hindi ko na maalala syempre. Ano makikita natin dito sa taas? Oh. Diba? Ang lakas maka-intramuros. Hello Macau. Hala, si kuya nagubad na. Init kasi eh. Hala, may mga canyon guys. Yun pa oh, hala. Daming canyon. Diba? Very intramuros. Parang ginamit din siya sa ano, pang gera. Guys, oh, look. Hindi ko alam kung makikita rito. May Sofitel pala rito. So yung building na yan, ayan nakalagay Sofitel. Ito yata ang ano, MGM. Ako, tinutukan na yung MGM ng canyon. Guys, bilihan ng mga goodies.
Ayan. Tapos nakita ko nga dito yung isa, doon pa siya gumagawa. Talagang, anong tawag nito? Dito ginagawa, fresh. Mga polvoron yata to. Ayan, marami pa dyan. And then sa harap, yan, mga beef jerky, pork jerky nila. May free taste niyan guys. Ito tart. 可以买一份爸爸折，这边可以看看呢。 It's for you. Okay. So guys, bumili tayo dito ng Turkish ice cream. Nasdo ice cream. Ayan. Yung may panggugoyo. Yung parang lulukuhin kanya, iaabot niya na pero hindi pa pala. Ayan. Guys, kumuha tayo ng free taste ng ano niya, ng polvoron. Masarap guys. May mga binibenta dito guys. Para mga yung kinain ko kahapon yata. Mga laman loob. 加点鱼蛋呢。 Angelica. Ano yan? Stella Maris? Nakakatawa. Parang yung sa Belgium guys. Yung kaso iba yung pinaglalabasan ng tubig nung sa Belgium.